Isang mapagpalang pagbati po, madlang netizen. Mabuhay po tayong lahat, pero unahin natin si Papa God. Balitang pag-uusapan po natin mula kay Pinoy Car Guy Channel. Lalagay ko po yung link niya sa baba. Paki-subscribe na po at paki-like and share na din. At kung kayo po bago dito sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para whenever nagagawa po tayo ng ganitong mga reaction video, balita, ma-notify po kayo agad, no? At ito po ang sabi dito sa ating panonoorin, ibinunyag ni Representative Robert Barbers ang modus ni Mayor Alice Guo at iba pang Chinese national sa bansa, no? At may mga kadugtong pa yan, mga madlang netizens, no? Yung mga katiwalian mismo ng mga ahensya natin kung bakit nangyayari to. Maraming pag-uusapan dito, maraming mga sablay dito na dapat talaga aksyonan. Kasi ito nagmumula mismo sa kagagawa ng ating mga ahensya. Halina't panoorin po natin, madlang netizen. Dahil ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa... Dapat badlan netizen, kung ganyan naman dit na papansin na pala nila yan, dapat maging mahigpit ang ating batas at yung mga ahensya pagdating sa ganyang bagay, no? At dapat ito i-hold. Kung sino man yung mga nakikita nilang late registered na hinihinalaan nila na nakakuha lang ng mga birth certificate nila na although hindi peke, original, authentic na birth certificate, ang masakit, may kakuntsaba dito sa PSA sa loob mismo. Kasi lahat original, no? So doon lang nagkakaroon ng sindikato, kaya dapat doon tayo maging mahigpit sa PSA. Simutin talaga yon kung sino yung mga gumagawa ng mga sindikato dyan, pagkakapirahan, no? Kasi ang nangyayari, talagang nalalagay ang ating bansa sa alanganin, lalo na sa seguridad ng ating bansa. Tayo rin ang madidelikado nito, no? So, dapat talaga, imbestigahan to, lalo na yung PSA, at syempre yung immigration na din, at yun nga, at dapat maging mahigpit tayo dyan. At yung mga Chinese na hinihinalaan na lahat late registered, i-hold lahat tapos imbestigahan, no? Dapat ganun gawin para ito talagang para sa seguridad ng bansa natin. Patuloy po natin magla-netizen. Sa mga ito, not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya. Birth certificate kasi, madlang netizen, yan naman talaga nag-uumpisa. Kung ikaw ay kukuha ka ng requirements, lalo-lalo na umpisa pa lang, pag ikaw ay kagagraduate mo lang, syempre mag-a-apply ka. So, ang unang-una mong lalakarin dyan, yan, birth certificate, dahil para makakuha ka ng NBI, at kung ikaw naman pupunta ng ibang bansa, para sa passport, kailangan pa rin talaga number 1, yung birth certificate, no? Kaya pag birth certificate ang unang ipineke, wala na. Lahat makukuha niya na, mga ID, SSS, PhilHealth, lahat na. No? So kaya dapat diyan mismo sa PSA,
talagang maging mahigpit tayo diyan, no? Dapat kulong, no? Kulong talaga ang mahuhuli diyan na gumagawa ng sindikato o gumagawa ng pera, binebenta sa mga taong sumisimple ng bumibili diyan ng mga ganyan, no? Lalong-lalo na't katulad yan, may threat sa atin ng China na eto na nga, gano'n na nga nangyari, no? Ang daming Chinese na nandito sa atin, no? Puro dito pinanganak. Pero pagka wag ka, talagang fluent sila mag-Chinese. Kaya nakakatakot yan, no? Baka isang araw na lang, magulat tayo, talagang nasakop na yung bansa natin. Huwag naman po sana. Patuloy po natin, madlang netizen. Siya. Lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasamang ilan pang mga kongresista. Kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Pampang-Tarlac Mayor Alice Guo at ng iba pa umanong mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na late registration. Lubha itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito. Diba meron pa nga napabalita dyan, madlang netizen, 136 na mga estudyante daw, no? Estudyante, tapos mag-e-enroll dito banda sa Cagayan, malapit sa EDCA site natin. At kung ikaw talagang dayuhan ka at gusto mo mag-aral sa university natin, dito sa Pilipinas, dapat dito yan sa Manila, no? Sa Ateneo, Lasal, San Beda, yung mga malalaking eskwelahan talaga, di ba? Kasi nga, kaya ka nga nag-aral doon, may pera ka at gusto mo talagang yung magandang klaseng university dito sa bansa ng kung saan man ba silang bansang pupunta, kagaya ng China. Chinese, dito sa atin, sa mga Manila natin, di ba? Hindi, kaduda-duda. Doon sila nag-enroll, lahat, ang dami nila, 136, no? Sa Cagayan, malapit pa. Doon sa EDCA site natin, no? Paano ba naman talaga yan, mga komunista yan? Nag-declare na yung communist sa China na, sige, sumugod na kayo. May mga baril na pala yan, di ba? Ang isang Armalite na hawak yan, pag in-spread niya sa tao yan, maraming sundalong kayang patayin yung isa pa lang na yun, no? Napakadami nila, 136, no? Iba pa yung mga kasama niya nung pumunta rito. So, delikado talaga to. Dapat yung nasa Cagayan na yun, kasi parang nahinto na yun, Dapat yun, imbitahan yan at kausapin kung talagang estudyante ba sila. Talaga maging mahigpit, no? Lalo na doon sa syudad nila, na pera-pera kasi yan, nasasapalan. So, dapat hindi tayo ganun para ibenta natin yung bansa natin, no? Isang araw na lang magulat tayo, talagang wag naman talaga sana, no? Na wag naman na tayong pumayag ng gano'n na dahil lang sa pera, bigla na lang tayong mai-invade nitong mga China na to, di ba? Naitanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ulat tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa probinsya ng Cagayan kung saan malapit ang ilang EDCA states ng Amerika. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquire the Filipino birth certificate, and even put a business there. Is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya nga ng ating panawagan nung kamakailan, na meron pong nakarehistrong mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa North, no, sa Cagayan. And the number is quite alarming considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan, kung ikaw ay banyaga, ikaw ay dayuhan at gusto mo mag-aral sa ibang bansa, hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan yung mga university na malalaki dito sa ating bansa, no? Hindi doon sa napakalayong lugar sa Metro Manila. At ganun sila karami, no? That issue will be taken up in the Committee on Justice when we resume with the hearings on the
influx of Chinese dito sa atin. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay nababahala na rin umano. Yan dapat isa talaga sila sa mga mag-imbestiga dyan, no? Kasi sila ay mapapasabak dyan, eh, no? Yung AFP natin, no? Kaya dapat maging alerto rin yung mga sambayanan natin, mga Pilipino, na kung doon sa lugar nyo, biglang magugulat kayo na dumadami yung mga Chinese dyan sa lugar nyo, dapat talaga nire-report natin yan sa mga LGU natin. At ang LGU natin maging alerto rin, no? Hindi lang basta yung parang mapagkakapirahan sila, tatahimik ka na. Pero ang masakit kasi, meron kasi tayong threat sa China na ito na nga, gumagapang na sila. Di ba? Ang dami na nga isla natin ang nakuha nila at ginawa na nilang military base. Di ba? Itong nakaraang balita nga lang last week yung sa Escoda Shoal natin, no? Na meron tayong langis doon. Tatayuan na nila ng isla. Buti na lang napansin ng ating mga PCG doon, di ba? Kaya medyo nahinto yan. Kasi mahirap kung yun natuloy. Nako, dagok na sa atin yun, no? Silip na yung Palawan natin para sakupin tayo ng paunti-unti. Nandito na sila Dapat pagpasok pa lang sa EEC natin, tinataboy na natin sila. Masyado kasi tayong mabait, no? Hinahayaan natin yung mga explain nila na mangingisda lang sila at magtatayo lang sila ng pahingahan ng mga fishermen. Pero wag ka nakita natin, di ba? May isang military base na malaki na dyan sa Spratly Island ang ginawa nila. Wala na, di ba? Nandyan na yan At ang masakit pa, nung nakaraang administrasyon nga, talagang BFF yung China, kaya talagang nagawa yun. At ngayon talagang ginagapang na tayo. So dapat wag na tayong pumayag dyan. Sana kumikilos na yung gobyerno natin talaga, no? At dito, kailangan ito, tutukan to kasi ito nakakapasok na to, no? Umpisahan po ulit natin, magla-netsin. At nagsasagawa na rin ng sarili nilang investigasyon ukol sa usaping ito. We are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers, no? Pero syempre, dapat talaga ganun. Magdududa tayo, biglang dami nila no? Ano bang pakay nila? At usisain, saan ba nakakuha ng birth certificate yan? Siyempre sa PSA, di ba? At ito ba yung original na talagang check yun, pati sa system ng PSA. Kung yun dinidelete nila o ini-edit nila, may mga code number yan Kasi may bilang yan. Kaya kung talagang makikita na talagang may nandadaya talaga, at saan ba makakakuha ng mga ganong papel na authenticated, di ba? Yan lang sa PSA natin. Kaya doon dapat, isa yan talaga sa imbitahan dito sa Congress or sa Senado, at gisahin talaga, dikdikin kung saan nanggaling at sino yung mga misala at panagutin, no? Hindi lang basta kulong yan, dapat. Matagal na kulong. Kasi parang baka pili na din natin ginawa nila sa ating bansa, di ba? It's not just within the bounds of the area. So meron tayo dyan, how they got in the Philippines in the first place, yung illegality nung pagpasok nila dito sa bansa natin. Do they have the necessary papers? And sabi nga, estudyante to. So kung meron ba silang student visas that are required. So we are coordinating with the Bureau of Immigration, the DFA, and since students to, sir, pati yung FED. If we look at it at the security standpoint, kung ano po yung what will come out of our internal investigation, kung threat ba talaga ito. Because ang sabi ko nga, there's different facets to it. So it could be helping us in the economic side of things, but look, our perspective is in the security side. So tingin ko threat yan, no? Pati nga dito sa mayor ng Cabanban Tarlac na si Alice Guo, medyo kaduda-duda din yung mga sagot niya sa Senado, no? Pero meron din naman ako nakita sa mga vlogs niya, kasi may vlog siya, no? So, naman scripted, vlogs niya talaga, yan nakakaduda lang din. Talagang nagawa yun, etong pag-upo lang din niya bilang mayor, no? Last year lang.
Diba? Kaya ito kasi nakakaupo to bilang mayor 2022, no? So nandito siya nakapagpa-register siya ng voters ng 2021. Tapos 2022 ano na siya, mayor na siya. Nakakapagtaka rin, di ba? Kaya patuloy pa rin po yung investigasyon dito kay Alice Guo dun sa Senado, no? So, ito naman, parang connect-connecta to kaya to atin pong nire-reaction, binibigyan ng komentary, para aware din tayong mga Pilipino kung ano yung nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga busy sa trabaho. Kaya, yun po, paki-subscribe po ang ating channel, paki-click na rin po yung notification bell, click all, para whenever nagagawa tayo ng ganitong video, ma-update po kayo. Pumasok sa cellphone nyo, ma-notify kayo, para kung sakaling busy kayo, mismo dun na, i-click nyo lang, makikita nyo na kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, para kung busy man nga po kayo, aware kahit nakakapanood din kayo ng mga balita. Sa side po namin, rest assured po, that the AFP will take this seriously, and of course, it's our mandate to protect the people and secure the state. Nagdagdag naman si Congressman Barbers ng detalye tungkol sa kung paano ang ginagawa ng mga Chinese kaya biglang lumobo ang kanilang bilang sa Pilipinas. Tama kayo, karamihan ng pumasok dito ay tourist, at para ma-extend po yung kanilang visa, pagka ito'y nag-expire, meron mo silang kausap na taga-tiwaling kawani ng Bureau of Immigration, at tini-extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami, no? Base sa data. Ayun nga, yung Bureau of Immigration, dapat imbitahan din yan sa Senado o sa Congress, at pati ang PSA, no? Kasi pagdating sa ganyan, pera-pera lang yan, Kaya alam mo naman sa atin, pag talaga nalagyan, talagang isang ano lang nila, extend nila yan, bibigyan nila ng birth certificate, may money involved, no? Wala naman, tayo nga mismo, hindi makakagawa ng mga ganyan. Na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. Grabe, Luzon pa lang yun, 16,000 daw ang naka-enroll. Napakarami nun, Luzon pa lang yun. Saan pa yung Visayas, Mindanao, di ba? Grabe. Nakakatakot yan kasi lugar-lugar yan, nakakalat sila. No? Isang utos lang yan, Kahit nakikipaglaban na yung kasundalohan natin, di natin alam, bigla silang lalabas yan at may mga dalang mga baril yan. Diba? Ayun pa, isa pa yan. Dapat nagiging mahigpit pagdating sa pagkuha ng lisensya ng mga baril, diba? Kasi mismong mga sandata pa natin ang pwedeng gamitin nila, no? Kaya dapat yung dito sa Krame at kukuha ng lisensyang baril, dapat maingat sila at maging mahigpit sila pagdating pagka mga foreigner na, lalo na itong China, mga Chinese, kasi sila may threat talaga sa atin. So, huwag naman po sana tayo magpalagay pagdating sa pera, no? Kasi pati pamilya po natin, mapapahamak buong Pilipinas. Sana huwag naman po ganun, huwag lang nang basta sa pera lang, no? Maging mahigpit tayo ng totoo pagdating sa kanila, kasi may threat tayo sa kanila. $16,000 po yan, napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha, at karamihan sa kanila ay hindi naman marunong mag-isalita ng English. So talagang nakakapagtaka. Nakakakuha sila ng fake documents to prove that they are Filipino citizens, kaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, nakakakuha din sila ng gun license. Lahat na yan, makakakuha sila. Talagang magpupunot dulo yan at mag-uumpisa yan sa birth certificate. Kaya yung PSA, yung ahensya na yan, lahat sila, yung matataas doon, talagang dapat imbitahan at pagpaliwanagin. Kasi sa kanila nang gagaling yan, no? Nagpapakita talaga yung mga Chinese na original talaga na galing sa bansa natin. Authenticated talaga yung papel, yung mga tatak, diba? So, sa loob ng PSA talaga may sindikato. Kaya dapat yan,
talaga ma-actionan. No? Hindi pwede yung ganyan kasi ang nangyayari pagtitrader sa bansa yan. So, yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, magtaka na tayo. Kabilang rin sa mga natanggap na ulat ni Congressman Barbers ay ang tungkol umano sa mga moonlighting o yung pagtatalaga ng ating mga kapulisan bilang security escorts sa ilang mayayamang Chinese nationals at kabilang dito ay mga opisyal pa ng POGO sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marahil ay nabalitaan nyo rin yung dalawang Special Action Force ng PNP na inireklamo dahil sa kanilang pag-aaway umano sa loob ng bahay ng kanilang amo sa Ayala, Alabang. Dito ay napag-alamang nakadistino dapat sila. Ito yung ASF natin, no? SAF, di ba? Mga magagaling din na kapulisan yan, di ba? Tapos biglang gagawin, magbantay ka ng mag-escort ka mag-bodyguard ka ng mga negosyante ng mga Chinese, lalo na dyan sa Pogo. Grabe, no? Kalaban natin o kinakalaban tayo ng bansa na yun, tapos tayo escortan pa natin sila, bibigyan pa natin sila ng special treatment, security, tapos ginagamit pa yung ating mga kapulisan, no? Grabe talaga. Dapat yung mga yan, talagang hindi lang kinukulong tanggal sa serbisyo at kulong. Kasi talagang mali, di ba? Dapat talaga nagiging mahigpit tayo sa lahat, no? Para na sa ganun matakot din yung mismo nasa loob na ahensya natin na gumagawa ng katiwalian. Kaya nangyayari, dumadami itong mga chekwa dito sa atin, lalo yung mga illegal dahil sa ating mga ahensya. Sa Zamboanga. Pero naandun pala sila sa Muntinlupa at naninilbihan bilang mga personal bodyguard ng isang Chino. Sa ngayon po, under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So, as of now, yan ang aming mako-confirm and sila ay members ng support unit po ng PNP. At ayon umano sa mga impormasyong nakuha ng pulisya, utos umano ito ng isang batalyon commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos umano ang kanilang nakukuhang sweldo. Pero ang kalahati yung officer na nag-utos na yon, imbitahan din yun sa Kongreso at sa Senado, no? Para pagpaliwanagin, no? At kapag napatunayang guilty, siguro dapat siguro bigyan lang ng memo kasi kung tatanggalin naman sa mga bagay na yun, naman pwedeng pagbigyan pa ng isang chance. Pero kung madalas niya nang ginagawa yan, si Baki na sa pwesto. ang 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Kay Congressman Barbers, sir, may report po kayo ng moonlighting ng mga policemen sa mga POGO officials na nag-escort daw po. Yung mga POGO officials po and members, involved po sila sa kidnapping for ransom, murder, sex trafficking, and other crimes. Nakita mo, no? Ang daming katiwali ang ginagawa ng mga POGO na yan at mga Chinese yung mga may-ari niyan. Tapos i-escortan natin, no? Grabe naman yun. Nakakahiya naman yung bansa natin pag gano'n, no? Dapat yun talaga, kung ako yung bagay, pera-pera talaga yun, no? Kahit yung pulis na madistino doon at bibigyan din ng mga pera yan ng kung sino yung amo niya, no? So talagang kahit na alam niya na gumagawa ng mga kalukuhan sa bansa natin, ayun lang kalungkot. Ganun yung nagiging mga opisyalis natin dito. Sana merong manindigan na mga pulis na ganyan, no? Talagang hindi siya papayag, no? Magiging hero. Parang yung napapanood natin dito sa mga movie natin, no? Yung kila Philip Salvador, Bong Revilla, Rudy Fernandez, di ba? Nagiging hero, hindi papayag ng na lalagyan sila para sa masira yung mga bayan niya. So meaning may possible knowledge sila and involvement. So ganun po kalala yung breach of discipline? Oo, nakakalungkot isipin na yung ating mga SAF, no? Yung mga membro ng ating Special Action Force sa Philippine National Police ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito, no? I'm referring to the mainland Chinese, Ito yung mga POGO operators na pupunta rito, no?
isang malaking kasalanan para sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan. No, kagaya nga na nasabi mo, Joy, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng Pogo ay involved sa mga kriminalidad, no, yung criminalities, no, kagaya ng kidnap for ransom, meron pang murder dyan, meron pang torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So, Totoo yan, yung mga torture na yan, at saka talaga yung sa Pogos na yan, dapat inaalis na yan sa bansa natin eh. Although malaki daw ang pinapasok na pera niyan, pero binababoy naman yung bansa natin, no? Pero para sa akin, dapat alisin yan. Kasi talagang mismo sila gumagawa ng mga kalokohan dito sa loob ng bansa natin. Ginagamit pa na maging masama yung ating mga kapulisan, no? At saka yung mga ibang tao dyan, no? Kawawa yung mga taong nandun sa loob ng Pogo na yan na ginagawang sex slave. At marami na yan ni-read at daming napatunayan na, no? Minsan maglalabas tayo kasi meron akong vlogs din yan, lalabas natin yun, na mini-read na gano'n at inimbestigahan. At talagang pilit silang, nandun lang sila, slave sila sa loob ng Pogo na yan, no? Kaya nabubuko na rin yung mga ganyang usapin. Meron kasing nakatakas na Taiwanese ata na talagang nagbunyag kung anong ginagawa nila sa loob na yun. So maraming kalokohan yan. Kaya kung ako sa sa gobyerno natin, tanggalin natin yan, no? So wag na nating sabihin na ito illegal, gumagawa ng okay. Hindi, lahat yan tingin ko pagdating sa mga Chinese business na ganyan, Pogo, talagang yan, merong kalokohang ginagawa talaga yan. Dapat tanggalin yan sa bansa natin, no? Ngayon na. I guess, napakalaking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung ganyang klaseng moonlighting na ginagawa ng kanilang kawani sa hanay ng Philippine National Police. So dapat kasuhan yung mga yan. Ang inyong napanood ay bahagi lamang ng mas mahabang press con at mas marami ring natalakay na usapin katulad ng sa PIDEA leaks, extrajudicial killings nung nakaraang administrasyon, gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Ayan, yung mga pag-uusapan pa nila, okay yan, maganda yan, talagang tutukan nila yan. Dahil lahat ng yan, talagang dapat masolusyonan, no? Lalo na itong gentleman agreement daw sa West Philippine Sea, kung patungkol na naman to sa mga Chekwa na to, no? Tayo hindi naman tayo galit sa lahat ng incheck, especially yung nasa Pilipinas, hindi, no? So, lalo na't yung mga may dugong Pilipino na nagde-negosyo dito at nakakatulong din sa bansa natin, naiinis lang tayo yung mga pumapasok sa atin na puro Chinese dito pag gumagawa ng kalokohan at yung mismong pinuno nila, no, na presidente nila, na kung paano tayo buliin sa pag-uutos niya dito sa mga PLA na yan, no, yung People's Liberation Army na yan, kung paano tayo i-water cannon, i-laser, at abanggain ang ating mga barko. Talagang sila siga doon sa West Philippine Sea, mismo sa EEZ na natin, no? Kaya parang madlang netizen, di na maganda yung ginagawa sa atin na itong mga China na to, no? So, ayun na po, madlang netizen, maging mapagmasid tayo kung sa lugar natin dumadami ang in-check. Mas magandang i-report po natin yan sa mga barangay natin. At yung mga barangay naman natin, sana ma-report po talaga yan sa ating mga kapulisan at yun nga, para mapigilan kasi baka one day na lang magising tayo na ang dami ng tao sa labas at pagtingin natin puro Chekwa na, no, na may mga sandata silang hawak at wala na tayong magagawa doon. Mai-invade tayo ng mabilisan dyan. Dapat hindi natin payagang maulit yung dating ginawa sa atin ng mga Kastila noong araw, no? Never. So sana ngayon pa lang maging tayo, alerto, no? Ayun na po, madlang netizen, at maraming salamat po sa pagsali niyo sa panonood po sa akin. At ito po si Pio Paeng, ang palagi nagsasabi, life is short, be happy, and world peace. Payapaan lang po sana talaga, no? Mag-ingat po tayo lahat.